Republika ng Pilipinas? Ito ang tanong ng maraming Pilipino kasunod na naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ng mabibigat na pahayag na binitawan nito kaugnay sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Seryoso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang may taya na nagsusulong maihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ito ay nihayag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Pero ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, pwede ba itong mangyari? And Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan natin dito ang Pilipino. May namumuong kilusan sa dakong timog ng bansa. Isang kilusan na nilalayong maghiwalay sa Republika ng Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan ang paghihiwalay ng Mindanao. Sa katunayan, si Atty. Reuben Canoy na nagsilbing alkalde ng Cagayan de Oro mula 1971 hanggang 1976 ay isinulong na ito sa libro na isinulat ni Canoy noong 1979 na pinamagatang Real Autonomy, The Answer to the Mindanao Problem. Iminungkahi niya na ang paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas ang siyang solusyon upang matuldukan ng problema sa insurensiya sa rehiyon. Mula nang naisulong ito noong dekada 80, hindi na ulit naisulong ang ideyang ito. Ngayon na lang ulit sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posible nga ba ito o hindi? Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMNI, hindi imposibleng mangyari ito. Lahat naman yan posible. Kung yung deklarasyon ng revolutionary government, posible. Lahat yan possible. There is nothing impossible under the sun. Kaya lang, sabi ko kay Presidente, dapat ikaw ang manguna dyan. Ikaw ang the face. Hindi ibang tao. Pero hindi ito sinang-ayunan ng ilang mababatas. Kami, ilan ba kami taga Mindanao? 1, 2, 3, 4. May taga Mindanao. Bakit? Paano nakikinabang kayo? The same Nauutol ka na. Ito hamon ko sa'yo. Congressman na Dalipe ng Zamboanga City. Ito hamon ko sa'yo. Sinasabi mo ayaw nyo. Tanungin ko, magkano budget ng distrito mo? Magkano natatanggap mong budget? Yung totoo. Ang hirap kasi sa inyo, ang tatapang ninyo magsalita eh. Ilabas nyo yung MOOE nyo. Sige nga ho, magkano ang budget ng opisina ninyo? Certify ninyo na talagang tunay na kopya ng budget na natatanggap ninyo. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nyo umalis sa national government. Not because ayaw nyo. It's because talagang may natatanggap kayo na budget. Naturalmente, sino ba naman ang magustong umalis kung lagi kang panalo? Hawak mo yung mga kapitan. Tapos kumikita yung iyong distrito. Aalis ka ba? Milyon-milyon yun. Baka nga bilyon eh. That is their opinion. We don't share the same idea. Ayaw namin humiwalay. With due respect to the former president, I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Pero kung si Atty. Panelo ang tatanungin, walang magagawa ang mga mababatas kung ang taong bayan ang magdidesisyon. Hindi sila pumayag. Paano kung mag-alsa yung buong Mindanao? So yung taong bayan pa rin ang importante. Palaging, Kahit hindi pa sumaayon yung mga mababatas. palaging sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So it's Yan. not impossible. Hindi imposible yan. Ayan. Linawin natin bakit hindi imposible. Dahil nga doon sa keynote ng ating dating spokesperson na si Attorney Panelo, totoo po yan. Hindi po yan illegal. Kasi nga, meron po tayong ito. Wait lang, pakita natin. Yan. Ayan. Section 1 ng Constitution ng Pilipinas. The Philippines is a democratic and republican state. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, the sovereignty resides in the people and all government authority. Tanong ko sa inyo kayo, yung all ba kasama ang PNP? Yes. Yung all ba kasama ang AFP? Yes. Yung all government authority ba kasama dyan ang
House of Representatives? Yes. Yung all authority ba ay kasama dyan ang Senate? Yes. Ano sabi? And all government authority emanates from them. Ibig sabihin po, nakareside ang sovereignty sa taong bayan. Napakalinaw po nun. Taong bayan. Ang masama ay rebellion. Magkaiba naman po yun. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-aklas na may hawak na ng baril, marami na hong paglabag doon. Siyempre, una dyan, possession at rebellion na po yun. Pero kung pag-aaklas lang ng taong bayan mismo nagsabi, gusto na naming humiwalay sa inyo, the sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Diba? O, eto, para naman na mas malinaw. Ano ba ibig sabihin ng emanates? Para, alam mo naman para tayo emanate meaning, okay? Ang ibig sabihin po noon, sa according kay Google, kilala niyo si Google, ayan, sabi niya, the proposal emanates from a committee, ang tawag dito ay give out or issue or sped out from, ibig sabihin doon ang gagaling. Ang kapangyarihan to come out from a source, ibig sabihin ang kapangyarihan ng government authority ay nanggagaling sa taong bayan. Taong bayan ang pinanggagalingan ng otoridad ng ating gobyerno. Kung sabihin ng authority, kung sabihin ng mga Mindanaoans, ayaw na namin sa Republika ng Pilipinas dahil kami inaapi, they can have petition. Peaceful, okay? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Peaceful. Tunay na initiative mula sa taong bayan. Peaceful. At iaakyat daw nila yan. Sabi niya nga, iaakyat niya yan sa UN. Hihingi siya. Kasi remember, di ba, lesson din sa atin to noon. Paano ba na-acknowledge ang authority ng isang leader sa isang bansa? Di ba, ang sinabi nga sa atin ng isa sa magaling na sa foreign policy is si SAS. Sabi niya nga, nanggagaling yan pag in-acknowledge ng ibang bansa. Okay? So kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, kausapin natin ng UN. Pag nagkaroon tayo ng sapat na bilang na nagsasabing ayaw na namin. Again hindi ko po sinasabing gusto ko ito. Ulitin ko, hindi ko sinasabi, it is not for me to say this. Bakit to? Hindi naman ako taga Mindanao Taga Japan po ako. Ay, nangarap? Hindi, ano po ako? Taga Luzon po ako. Kaya, kung meron mang dapat magsalita dito, ay ang mga Mindanaoans. Hindi ho tayo mga taga Luzon. At lalong-lalo na hindi mga congressman. Mga taga-congressman, mga taga-congress, alam naman natin po yan, pera-pera yan Kaya nga alam nyo, aralin nyo po yung Singapore and Malaysia. Di ba? Panoorin nyo, meron sa Netflix yan yung kay Lee Kuan Yew. Kaya nga alam mo, grabe ho yung istorya nun Hindi ko naman sa nilalait po ang Malaysia, pero ang layo naman po ng Malaysia sa Singapore. Buti na lang umalis ang Singapore sa Malaysia. Isipin nyo yun, buti na lang talaga umalis ang Singapore sa Malaysia. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yon. I do not have the idea, pero definitely ang result, naging first world country sila. Isa sa pinaka-powerful na passport sa buong mundo. Mantakin mo Asian, Singapore, pwede kang pumunta kung saan-saan. Tayo, luluhod tayo, magka-Amerikana pa tayo para lang makakuha ng visa. Tama, mali.